accounting kasi sa accounting maraming proseso na ginagawa ng tao. And again, manual. So pag nilagyan ng technology, sana yung ginagawa ng tao na paulit-ulit ay mas mapapadali, mapapabilis. Okay. At ito, Sir Marvin, kapag sinabing automation, ibig sabihin AI ang gagawa nito at possible na bawasan mo ng staff mo na gagawa ng trabaho. I-clarify natin yan, sir, kasi AI, ito na kasi yung parang usong-uso ngayon. Pero pag pinag-usapan po natin yung automation sa larangan ng accounting, bookkeeping, hindi na po ito bago. Ano po ba itong automation at paano ito makatulong sa mga accounting operation natin sa mga negosyo? Karamihan ng mga proseso na na-automate, dinalagyan kasi ng aspeto ng teknolohiya. No? So that yung proseso na ginagawa ng tao, pag nilagyan mo ng technology, napapadali siya. Business natin to. Like business natin to. Ayun na, magandang gabi mga partners. Ayun, at welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun, at ako po si Randy Casina at samahan niyo po ako sa loob ng isang oras mula 7pm hanggang 8pm ngayong gabi. At syempre, kasama kang ngayong gabi si Partner Manuel via Zoom. Magandang gabi, partner! Magandang gabi, Kapaner Randy. By Zoom muna tayo pansamantala. Magandang gabi sa mga taga-subaybay. At of course, ngayon ay hindi naman muna natin makakasama muli si Kapaner Crest. Yes, dahil napaka-busy ng ating Kapaner Crest. At magandang gabi sa mga taga-subaybay ng Business Natin To. Magandang gabi, Kapaner Randy. Yes, at syempre live na live po tayo mga partners sa Radyo La Verdad, UNTV po. At syempre sa YouTube channel, mayroon din po tayo dyan. At sa fan page natin ng Business Natin To on air. At syempre, sa lahat mga nakikinig po, pwede kayo tumawag sa atin or mag-text sa mobile number na 0997-824-9408 kung may katanungan po kayo regarding business po. Partner Manuel. Yes, Partner Randy, pwede rin silang huwag kalimutan, puntahan ang aming page, Business Natin To on air. At live po kami dyan. Nandiyan po ang aming Facebook Live broadcast. Ganun din sa aming YouTube channel. Yan po sa UNTV News and Rescue. Partner Randy. Yes, Partner Manuel. Mukhang wala tayong business ngayon but naramdaman mo ba ang mukhang kaninang madaling araw around madaling araw 2 a.m. ba 5 a.m. Kung daw nagkakabili nagawa na naman ng earthquake ba sa bandang Masinloc, Zambales. Grabe, talagang halos sumusunod ngayong last month, September pa lang, meron na October, lalo na nagsunod-sunod sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya lagi nga paalala, even yung mga LGU, sabi nila magkaroon na ng go bag, Kapartner Randy. Ikaw ba may go bag ka na, Kapartner Randy? Go lang, go lang. Pero yung bag nakakalimutan natin. Nawala din bag. Nandun pa naman dapat mga importanteng bagay, no? Kaya actually may mga LGUs like Quezon City nagpapaalala na magkaroon tayo ng go bag. Ano ba mga pwedeng laman ng go bag? Baka naman kasi actually ako meron na rin ka-partner Randy. Eto, nakikita lang sa Facebook Live, di ba? Nandyan yung of course meron kayo dapat pagkain. Ayan, meron dapat yung biskwit man lang dyan. O kaya mga delata ka-partner Randy. At meron din kayong dapat na dyan, meron biskwit man lang ka-partner Randy. Huwag ng bigas kasi lulutuin pa yun. Talagang mahirap. Halimbawa, madaganan kayo o kaya naman ay kailangan lumikas ng bahay. At syempre ka-partner Randy, meron din ata paalala dyan, dapat may radyo ka. Kasi minsan, lumindol na halimbawa, wala nang signal ang internet, makikinig sila sa UNTV, sa Radyo La Verdad, yung radio, nandun pa rin. Kaya dapat may transistor radio pa rin Kapartner Randy. Tama. Kasi sa hindi mo masabi sa sa social media, maraming scammers at maraming mga fake news. Kaya mas magandang makinig sa radyo. Right. At saka yun nga isang punto dun, yung mawala ng signal ang mga internet, ang radyo nandun pa rin yan. Mapapakinggan pa rin yan. Correct. Siyempre, baksakan ng mga ng mga toy ng mga telcos natin, di ba? Oo.
Pwede. So, makakapakinig pa rin kayo, malalaman pa rin yung mga update tungkol sa bagyo. Dapat, bagyo, kaya lindol, di ba, Kapadre Randy? Correct. At alam mo ba, kailangan may whistle din po dyan, Kapadre Randy? Whistle, yung pito, di ba? Kasi, minsan pag nadaganan ka na, wala kang ibang pwedeng, mawalan ka ng boses, may pito ka na lang. At least, meron ka sa go bag mo na pito. Yung ginagamit ng mga, siguro nabibili online, pwede ka na makabili. And of course, Kapadre Randy, dapat may batteries tayo dyan, may power bank, at mga importanteng mga dokumento. Kaya lang ikaw, Kapadre Randy, siguro marami kang mga documents na kailangan ilagay sa go bag. Actually, kulang yan kapag document ang pag-uusapan natin, partner. Ang sa akin lang, ilalagay ko na lang yung laptop ko, okay na ako eh. Yan, Oo. ako din. Laptop talaga. Kasi halos nandun na lahat ng trabaho natin. Laptop at saka kung mayroon kang iba pang importanteng document, yung passport mo, o kaya mga cash na pwede mong madala. Kaya yung vault mo, Kapadre Randy, ay bawasan mo na ng konti. Bolt talaga, no? Wala tayong Bolt, partner. Lahat ng kaperahan natin nasa bangko. Ayoko mag-money Yo. launder. Oo nga pala, delikado rin. Delikado Kapadre. yan, delikado. Oo. At Okay, syempre, so- partner, yung sinasabi mong go bag kasi may mga pagkain din yan. So, every 6 Yes. months, i-check na natin yan. Paalala lang kasi baka mamaya expired na. Oo nga pala, baka expired na. Palutan nyo na yung mga delata dyan. Kahit ako, hindi ko makain ng delata, talagang maglalagay ako dyan. Kasi kapag oras na ng disgrasya o kaya nilindol ka, mabadagan ng kaman, wag naman sana. Pero at least may makakain ka. Meron ka Correct. makuha dyan sa go bag. Correct ka dyan, partner. At syempre, yung mga biskuit dapat meron ka din dyan. Yan yung pinakamabilis na pagkain. Biskuit. Oo, totoo lang. Oo. At baka mabulunan ka, kailangan may tubig Tubig, tayo dyan. oo. At least man lang may 2 bottle kayo ng water. At sabi nga ng mga eksperto, napanood ko sa UNTV News and Rescue, mga meron kasi tayong segment or program na tulong muna bago balita. Yung mga rescuer, Kapadre Randy ng UNTV, nagturo sila na kailangan meron din may kanya-kanyang go bag. Halimbawa, 5 kayo sa buong pamilya. Lahat kayo dapat may go bag. Lahat kayo, yung kung anong laman ng isa, yun din ang lahat. May tubig kayo dyan, may pagkain para hindi kayo mag-aagawan sa isang bag o kaya maghahati-hati pa. Dapat actually, partner, no, gawin nating advocacy. Magkaroon tayo lahat dito ng go bag dito sa ating studio. Tama, pwede. At saka Kuha tayo ng sponsor for the go bags. pwede. Baka may sponsoran tayo ni Mayor. Ni Mayor. ng ibang mga client natin, Kapadre Randy. Iyon. Sige, partner. Mukhang humahaba na yung kwentuhan natin about go bag, no? Ito yung mga partner. Ito na ang pag-uusapan natin. Ito naman ay para sa mga negosyante, sa mga accountant na katulad ni Partner Chris. At syempre, sa mga bookkeepers natin, ito mahirap kasi gawin. Yung paggawa ng mga libro, yung pagpa-file, ayun yung mga mahirap gawin eh. Puyatan pa yan. Kaya nga may sa amin partner Manuel na matagal na tong tawagan namin ni Partner Chris is sa mga ma-OT group. Ito na yun. Kasi ang daming nag-OT. So, Kaya pala. maraming ma-OT group na nakikinig sa atin mas lalo yung kapag dating ng 7, ayan na. Hihinto muna yung mga ma-OT group ng magtrabaho, makikinig sa atin ngayon yan. Ayun. Yun. So, salamat. At syempre mga partner, huwag kayong aalis dyan sa mga nakikinig at nanonood po. Yan yung pag-uusapan natin. So, magbabalik po ang inyong kasanggas sa negosyo, ang business natin to. Business natin to. Kahit business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasambahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe.
Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @Good Morning Kuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung kawang gawa ninyo. At napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Kahit business natin to. 7:21 na ng gabi at nagbabalik po ang programang Business Natin To. Ayun, para sa mga kapartner natin na nakikinig po sa radyo, ay pwede po kayo tumawag at mag-text sa 0997-824-9408 kung may tanong po kayo o suggestion at reaction sa mga ating topic ngayong gabi. Ayun, Partner Manuel. Yes, Kapartner Randy, okay naman pwede mag-comment sa aming Facebook page. Yan po ay Business Natin To on air. Ayun. Alam mo ba Kapartner Manuel, no? Bilang accountant, ito maraming nakaka-relate dito. Ito yung problema talaga eh. Yung bookkeeping, yung mahabang proseso ng accounting from journalizing hanggang sa pag-file ng reports at yung paggawa ng reports. Yan yung problema lagi. At nababalita ko at naririnig ko rin sa mga usapan yung mga accountant, Kapartner Randy, like si Kapartner Chris at iba pang mga kaibigan ninyo na napakarami yung deadlines na kailangan tapusin. Correct ka dyan, partner. Isang katutak ng deadlines, monthly, quarterly, yearly. Yan yung pinag-uusapan. But ito pa ang mahirap dyan kasi yung pagsusulat ng mga libro, isa yan sa mga problema. So, ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi, partner, no? Yung paano i-automate yung accounting process. Yun, di ba? So, simulan. Ang ganda nito. So, simulan na natin para makarami tayong katanungan. Simulan na natin ang segment na Business on Demand. Business on Demand. Sa panahon ngayon na mabilis ang kalakaran ng negosyo, mahalaga na sa isang negosyo na makipagsabayan lalo na sa proseso ng accounting. Isang automation sa makabagong teknolohiya na maaaring makatulong upang mapabilis ang accounting process ng mga kumpanya. Partner Manuel. Kaya naman, yes, Kapartner Randy, thank you so much. Kaya naman, alamin natin ngayong gabi kung paano nga ba nakakaapekto sa productivity at transparency ng negosyo ang automation sa accounting process. Upang ipaliwanag sa atin ang tungkol dyan, makasama natin live ngayong gabi sa programang Business Natin To, ang founder and CEO ng Juan by One Tax, co-founder ng Double Rule and champion ng AI-driven accounting transformation. Walang iba, ladies and gentlemen, Mr. Marvin R. Galang. Good evening, Sir Marvin Galang. Magandang gabi po, Sir Marvin. Magandang gabi po. At welcome Sir po kayo Randy, dito. Sir Manuel. Yes. Ako, maraming salamat po sa pag-imbita. Ayun. Kamusta po, Sir Marvin?
Okay naman, sir. Kanina narinig ko yung go bag nyo. Nagtitinda ho ako ng go bag on the side. Baka Wow. gusto nyo pong Wow. 20,000 lang po. Wow, 20,000! May kasamang kotse. Ay, Wow, panalo! panalo yan ha, may kotse. May kotse Double ka, R no? ba yan, sir? Sir Marvin, double R na kotse? Hindi, sir. P ng P. Nagkulang Hindi kaya. Hindi umabot. So, hanggang doon na lang po. Maganda yun. Magandang gabi. Magandang Salamat gabi po, sir. sa pag-imbita. Anyway, Sir Marvin, ito simulan na natin para makalamit tayo. Itong Okay, sir. unang katanungan natin, Sir Marvin, ano po ba itong automation at paano ito makatulong sa mga accounting operation natin sa mga negosyo? Yung automation, sir, hindi na siya bago. No? Marami po tayong proseso and mga bagay-bagay na matagal na namang na-automate, hindi lang sa accounting to. Siguro yung pinaka-particular na para bang ingredients nito ay syempre kinakailangan may proseso and then kinakailangan may tao, no? Dati syempre yung proseso and then yung tao, pag ginagawa yung mga bagay-bagay, nagsisimula sa manual. Yung automation parang nag-introduce ng pangatlong aspeto, which is yung technology, kasi karamihan ng mga proseso na na-automate, dinalagyan kasi ng aspeto ng teknolohiya, no? So that yung proseso na ginagawa ng tao, pag nilagyan mo ng technology, napapadali siya. So, at ang pinaka goal ba, yung pinaka punot dulo na gustong mangyari ay sana hindi na paulit-ulit yung ginagawa ng tao. So yun lang po yung automation as far as general definition. And then ilagay natin yan sa aspeto ng accounting, kasi sa accounting maraming proseso na ginagawa ng tao. And again, manual. So pag nilagyan ng technology, sana yung ginagawa ng tao na paulit-ulit ay mas mapapadali, mapapabilis, sana mapapamura rin, di ba? Kasi hindi na kinakailangan ng maraming oras na uubusin. Okay. At ito, Sir Marvin, kapag sinabing automation, ibig sabihin AI ang gagawa nito at possible na bawasan mo ng staff mo na gagawa ng automation or gagawa ng trabaho. I-clarify natin yan, sir, kasi AI, ito na kasi yung parang usong-uso ngayon. Pero pag pinag-usapan po natin yung automation sa larangan ng accounting, bookkeeping, hindi na po ito bago. Marami na pong proseso or automation na naimbento, matagal na po. Ang pinaka siguro po yung makaka-relate yung maraming accountant, bookkeepers, and even mga negosyante. Kasi sa ginagamit na Excel, di ba? Marami tayong Excel, yung ang number one kasing accounting software sa buong mundo ay Excel. So, nakakaano mang isipin, pero wow, yun na pala. Yes sir, maraming gumagamit yan. And even sa larangan ng paggamit ng Excel, marami na pong automation na nailagay doon dati pa. Either sa pag-automate ng formula, pag naglagay ka rito, ma-automatically summarize siya sa isang sheet sa Excel, o kaya po yung tinatawag nilang macro. Kasi yung sa macro, nire-record yung paulit-ulit na ginagawa natin, and then pag isang pindot, uulitin na ni Excel yung prosesong yon, yung mga steps na yon, no? Ngayon po, itong mga panahong to, dahil lumabas na po yung mga practical na paggamit ng AI or artificial intelligence sa larangan ng automation. So, which is na para bang na-accelerate siya in the last the last 3 years pa lang. Lalo na nung lumabas yung mga LLM, yung mga OpenAI, ChatGPT, yung mga yan. So in the last 3 years, para bang bumilis yung paggamit ng automation sa larangan ng AI, lalong-lalo na rin sa accounting. Pero again, matagal na po siya.
Pero ngayon, sa paggamit ng automation sa loob ng AI, na-accelerate siya. Ito lang last 3 years. Marami pong rason yan. Kasi yung technology ng AI, again, lumabas na, maraming practical use, mas naging mura. Kasi siguro no unang panahon medyo mahal pa kung gagamitin na so ginagamit lang siya sa research nung dati. Ngayon nagamit na rin sa mga practical applications, sa paggawa ng mga picture, sa paggawa ng video, even ngayon sa pagproseso ng accounting. Sir Marvin, ito katanungan ko, sir. Ano ba yung syempre sa mga bookkeeper natin, sa mga accountant natin na kaibigan, ano ba yung pinakamahirap at yung pinakamatagal na gawin nila? Kaya sa mga basta itong mula journalizing hanggang ano yung pinakamahirap? Yung pagbubuk ba? Maraming use case. Sir, ako personally, nag-bookkeep ako eh. Actually, ginawa ko yan. Kaya yung history nung pag-setup natin ng company or pag-setup ng software, kasi personally dinaanan ko siya, no? Ang background ko primarily foreign yung mga accounting na ginagawa natin dati. To be more specific, sa Amerika. So we were bookkeeping for American businesses. Ang pag-record ng transaction doon sa ibang, kunyari, sa ibang bansa, sa ibang kumpanya, sa ibang bansa, matagal na yung 1 minuto. Kasi ang hinihingi lang ng libro ay pangalan nung pinagbilhan mo, yung araw, and then yung amount. And siguro kung may tax, kasi hindi lahat ng negosyo sa kanila ay may kaukulang tax dun sa na nire-record, no? At kung may tax, isasama mo yon. So in 1 minute kaya yon. Wow. Nung dito sa atin, 1 minute or less. Sa Pilipinas, nung trinay natin yan, apparently hindi pwede yung ganong klaseng proseso. Kasi nanghihingi ang gobyerno ng iba pang detalye na kailangan nating i-report sa kanya. Diba? So, bukod sa pangalan, kinakailangan natin yung TIN number. And then, kinakailangan natin yung address. And then, kung dati to, kinakailangan mong malaman kung yung bang binili mo ay service or bagay. Serbisyo ba siya o good. So napakarami pong kinakailangang i-classify at i-record. Yan ay kung wala pang withholding. Kasi kung may withholding siya, another requirement, so kailangan nyo rin po siyang i-record, di ba? At mabantayan. So sa pag-record ng isang resibo, minsan lumalagpas na ng 1 minuto. On average, nasa mga 2.5-3 minutes. Kung medyo babagal-bagal ka pang mag-type, ay baka umabot ng 5 minuto. Tamad ka pa nun. Oo, sir. Tinatamad ka pa nun. So, isa lang po yun dun sa proseso. No? So, pero kung titignan natin, kung hindi mo kasi siya gagawin, hindi po tayo aabot doon sa dulo. Kasi ito po yung basis ng nire-report natin eh. So yung transactions, kinakailangan ma-record ng maayos bago tayo umabot sa dulo. And yung dulo is yung tax return at saka mga financial statements. Pero yung tax return na lang pag-usapan natin. Kasi itong pag-record na to, yung tax return, dati rin to. Almost every month yung filing. Lalo na sa mga negosyo na may value-added tax, no? Almost every month yung filing dati. So, para umabot doon, kung ito yung pinag-record natin, napakarami ring oras na kinakailangang, wag na lang na sabing ubusin, pero i-invest, ilagay doon sa proseso para matapos yung tax return. Yan na yung mga data na sinasabit natin sa gobyerno. Obviously, yung pag-summarize nito para mailagay yung tamang numero sa sales, sa mga expenses, sa mga ganyan. So, yun po. Ayun. Actually, Sir Marvin, no, yung sinabi nyo pong proseso po, kasi parang mahabang masyado, no, kung titignan mo talaga. But kapag in-automate mo na siya, parang sabi mo nga, 5 minutes nga lang, nandyan na, tapos na, di ba?
tamad ka pa nun. Anyway, ito po ang Sir Manuel, mayroon ka pang katanungan kay Sir paki-unmute po. I'm sorry. Naka-mute pala. So ito po, Sir Marvin, kasi ito, dumadami talagang gumagamit ng automation at napapadali ang trabaho. Pero bakit marami pa rin po yung mga kumpanya o accountant ang mas preferred gamitin nila? Ang spreadsheets o manual work, Sir Marvin? Marami pong rason yan, sir. Sa totoo lang. And siguro sa 8 or 9 years na pakikipag-usap sa mga users, napakaraming rason ang pwede nating pagtuunan ng pansin. Unang-una, lalo na sa ating bansa, nung ito ay bago mag-pandemic, yung pong cost. Kasi yung sanay na sila sa paggamit ng papel, so sa pagsulat, and magkano lang ang notebook o magkano ang libro na journal na binibili sa National Bookstore. Yun ay nakasanayan nila. Ngayon, merong iba, Excel. Kaya nga sabi ko, number 1 accounting software sa buong mundo ay Excel. Kasi siya pa rin yung, obviously, ngayon kasi subscription na rin siya. May bayad na rin yung Excel, di ba, yung Microsoft. Pero nung medyo bago mag-pandemic, medyo nakakalusot pa sa hindi pagbayad ng Excel. And then dun sila nagre-record, meron ako narinig sabi niya, yung pagbabago, dalawa lang daw yung maaaring makapagtulak sa tao para magbago. Una is yung kahirapan or yung pain, hindi na niya makayanan, unbearable. So magbabago siya. Pero yung pangalawa, yung pleasure, yung kasarapan ay sobrang hindi ko ma-resist. Pero accounting po to, ate, kuya. Yung walang masarap sa accounting. Mahirap lahat. Boring na, mahirap lahat. And then yung pain, kayang-kayang tiisin. Kasi yun nga, baka yung mga daliri ay nagmumukhang kikiam na sa kaka-type at kakasulat at tsatsagain pa. So nahihirapang tumalon, gobyerno na at policy, batas ang nakakapagtulak minsan doon sa paggamit at pagtalon. Sir Marvin, ikakat muna kita, Sir Marvin. Pagpapahingayin ko pa na ng ilang minuto kasi magbe-break muna tayo, mga partner. So magbabalik muna ang business natin to. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mama, pailan po ng computer. May isi-search lang po ako. Sige na nga, halika dito. Ano to? Hala, sandali anak. Huwag ka munang tumingin. Naku, mali spelling mo Ako na nga magta-type. Sa dami ng pornographic materials sa internet, hindi malabong aksidenteng ma-access ito ng ating mga anak. Upang maiwasan, lagyan ang computer o anumang gadget ng software na magbablock sa mga malalaswang website. Magpatupad ng oras kung kailan lamang maaaring mag-online ang mga anak at hanggang maaari ay huwag silang hayaang mag-isa. Higit sa lahat, bigyan ng oras ang mga anak upang sila'y mapaalalahanan. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Ikonsulta mo usaping legal at medikal tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi.
dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Life business natin to. Ayun, at nagbabalik po ang business natin to. At syempre kasama pa rin natin live via Zoom ang founder at CEO ng 1x1 Tax. Syempre si Sir Marvin Gala. Magandang gabi ulit po, Sir Marvin. Ayun. Sir Manuel, may katanungan ka. Yes, Sir Randy, at sa katanungan naman, patuloy tayo dito sa second part ng ating pag-uusap. Napakaraming, bilang isang hindi accountant at nakikinig sa mga sagot ni Sir Marvin at sa reaksyon at tanong mo, Sir Randy, talagang, pati ako talaga kailangan makinig na maigi dahil marami tayong matututuhan. At parang na-imagine ko gaano kahirap ang trabaho ng accountant. Pero ito po, paano naman, Sir Marvin, paano naman, Sir Marvin, masisiguro na sumusunod pa rin sa regulations at audit requirements ang automated processes, Sir Marvin? Actually, sir, yan po ang isa sa malaking benefit siguro ng pag-implement ng isang automated process. Kasi yung regulation and yung paggagarantiya ba na tama yung nangyayari, mas makakapag-focus yung users doon kaysa doon sa oras na binubuhos natin doon sa mga repetitive and manual task, no? Again, yung automation is itong proseso na ginagawa ng tao, nilagyan lang natin ng technology para mapabilis siya, no? Pero yung prosesong to na dati ay manual, na dinaan mo sa review, dinaan mo sa quality assurance, hindi dapat mawala rin yan sa may automated process. In fact, mas mapapabilis umabot doon. Kasi nga, hindi na tayo nagmamanual. I think yun dapat nating pagtuunan ng pansin, bigyan ng kahalagahan, tama ba? Value sa pag-implement ng automated process. Sir Marvin, may mga control ba na ma-detect yung fraud o hindi inaasahang error sa automation? Ako, sir. Yan yung exciting part, sir. Kasi once na nandun ka na, no, whether mag-implement ka ng accounting software or maglagay ka ng additional tools ba na makakapag-detect niyan, pag sinimulan nyo yan, ang hirap, parang ang hirap ng bitawan. Bigyan lang kita ng isang example, no? Kasi maraming applications ngayon, kaya nyo na rin connect sa kanila. So ito, bibili ako ng, or magsusubscribe ako sa one or another application. Ina-allow ng mga systems na to na kumonect ka sa kanya at kumausap ka sa kanya. Yung tinatawag nilang API, no? So makikipag-shake hand kung meron kang isang tool, shake hands and then. Now, because of that, napakaraming yung bantay o napakaraming proseso yung na-develop para kausapin or makinig doon sa nangyayari dito sa application na to. Example, pwede kang makinig so that, kung merong transaction na lumagpas ng 10,000, pakitext nga ako. I mean, literally, pakitext ako. As in, text sa SMS. Okay. Pwedeng gawin yan sa automation. O i-email na lang. Pag may nangyaring ganun, pa-email ako. Kung may bagong supplier, paki-notify nga ako. Hindi po ba kung kayo yung may-ari, napakagandang control yon. Kasi hindi nyo naman alam kung anong ginagawa talaga. Kunyari, inutos nyo lang yung pag-record eh. Hindi nyo alam kung ano talaga yung nangyayari on a day-to-day. But because of the availability of technology ngayon at yung kung nasaan na siya, yung sophistication niya, and kung ano man yung maisip nyong control, pwede na. Magagawa na. But ito, sir, follow-up questions. Gaano ba kadalas yung dapat nating i-review ang mga automated processes para sa compliance natin?
I would say part siya ng quality assurance. Kung ang quality assurance review natin ay daily or monthly or kasabay siya. Kasi malalaman din natin kung effective yung automation, yung mga ginagamit nating applications. Kung yung review process natin, yung yung pag-review natin ng mga numero, ng mga numbers ay madalas din, di ba? So sa atin, at least nung nagpa-practice tayo sa experience, obviously ang review, syempre nagsasara tayo ng libro kada buwan. Although nagre-reconcile tayo ng mga transactions every week, pero kada buwan. And yung pag-review natin, tinitignan natin yung numero and sana kino-compare natin last month para makita natin yung galaw niya. Diba? Okay. Sa pagre-review, makikita natin yung rason kung bakit gumalaw ng ganito o hindi gumalaw, and matutuntun natin kung yung automated process ay gumagana ba o hindi gumagana. Kasi yung tao dati na gumagawa nun na manual, ngayon medyo computer na yung gumagawa. So kasama siya. So kung gaano kadalas natin nire-review yung libro na ginagawa ng tao dati, ganun din po kadalas sana yung pag-review natin nung proseso na automated. Ayun. So, ang mangyayari nito, Sir Marvin, talagang mababawasan ng magtatrabaho na staff or tao. So, matitake over yung trabaho ng tao nitong automation. Parang hindi po magandang pakinggan, pero ganun na nga po. Yun. Mapupunta doon. Siguro yung mababawasan ay siguro palitan natin yung perspective niya. Okay. Kasi nandun siya sa hindi magandang perspective. Yeah. Pero yung oras nung mga tao ay maita-transfer or ma-distribute sa mga trabaho sana na mas makakapagdagdag ng value sa kumpanya or sa accounting firm kung nasa accounting firm sila. Example, yun nga, kung dati isang buong araw kang gumagawa ng report para sa isasubmit sa gobyerno, sana because of automation medyo isang oras na lang. And yung nalalabing oras ay sana'y nilalaan natin sa una, pakikipag-usap sa kliyente, pag-iintindi pa ng pwede pang i-improve na proseso, ano pa bang pwedeng magawa rito na so that mas mamamaximize natin yung revenue or profit ng kumpanya, or mag-aaral kasi napakaraming regulations na dumarating, versus wala tayong oras para turuan yung sarili natin, hindi lang sa mga regulations, sa upskill or pag-aaral ng iba pang bagay na makakapag-improve ng value natin as professional. Grabe. Or even business owner, yung mga may-ari. Ito talaga magagamit ang mas maraming oras para sa ibang trabaho. Pero pag-usapan natin to, Sir Marvin, ang Huan Tax. Ito ba ay software ba ito o ito ay may tuturing nating AI? At paano nakakatulong ang Huan Tax sa accounting operation ng mga kumpanya at accountant in terms po ng automation? One Tax po ay software. It is an application na tumutulong para doon sa end-to-end na pinag-usapan natin kanina. Nagsisimula doon sa recording kung paano kina-capture yung transaction para ma-record sa libro. Ang pinakapunot dulo po nito, kaya nagsimula to, kasi ako po ay accountant by profession at education. No? Pero hindi po yung practice ko hindi nagsimula sa Pilipinas. Ngunit nung nagsimula ako ng negosyo, ngayon kailangan mag-file ng tax return. So doon ko na-experience yung ganito pala siya. At yung prosesong yun dinaanan natin. So ang pinaka-vision or idea, sana pagka-record nitong transaction na to ay tuloy-tuloy siya.
Yung hindi na siya uulitin na ni-record minsanan, yung isa ire-record ulit kasi maggagawa siya ng report para sa may-ari, gagawa siya ng report para sa gobyerno, gagawa siya ng report another month kasi yung report ng gobyerno, isa yung form, may another form na gusto another month. So, paulit-ulit yung ganyang proseso before. So, with one tax, ang inisip namin is, pag ni-record ko siya, hindi ko na siya makikita. Tuloy-tuloy na siya. So, yung hinihingi ng form na ganito, complete na. Yung hinihingi ng another form, another month or another quarter, gawa na. And then yung year-end, gawa na rin. So, yung automated flow na yun, ay yun yung una. Because of AI, mas napadali. Kasi nung nagsisimula yung one tax, i-record mo pa rin manually. May tao pa rin na magre-record. No? But because of AI, sana i-upload mo na lang yung mga documents. Na dati, kanina may reference tayo, 5 minutes, 1 minute sa ibang bansa in terms of recording. Ngayon po ay around 100 na transactions or 100 na resibo in 1 minute. Wow, bilis because of automation. Oo. Ganong kabilis, sir. 100 transaction in 1 minute. Sir, paano ba, explain nyo lang sa amin, konting background, sir. Paano ba mapapabilis ng todo yung, o paano ba gagawin natin yung 100 na pirasong transaction into 1 minute? I-record natin in 1 minute. Yes, sir. So, yan ay combination ng different technology na nandun na sa application. No? And then again, we talked about, sabi natin, artificial intelligence. Actually, last year, 20 transactions lang yan in 1 minute. And because napabilis na yung, natututo rin siya. And bumibilis din yung technology, gumaganda rin. So ngayon, nung tinest namin, kaya siya ng 100 in 1 minute. So paano pong ginagawa dito? Ang mga technology na nandyan, yung iba hindi naman bago. Let's say OCR, yung pagbabasa ng document ng isang image, no, imaging technology, OCR yan. So kukunin niya, pipicturean niya yung image and then huhugutin niya yung mga importanteng bagay na kinakailangan for accounting purposes. Okay? PIN number, address, ganyan. Okay? Ngayon, pag naka-record na yan sa system, obviously meron na siyang pattern. So, in the future, pag ni-record siya ulit at nahanap yung pattern, alam na nung system kung si ano ito na nakatira, hindi nakatira. Yung negosyo niya ay doon. At ni-record siya dati na marketing expense na nilagyan ng VAT ng ganito at may withholding na ganyan. Natututo po siya. So kaya gumagaan, dumadami yung kaya niyang i-process kada minuto. Sir, ito pa katanungan ko kasi maraming accounting firm na dito ngayon sa Pilipinas, 'di ba? Kapag maliit pa lang na accounting firm, medyo sinasabi nila kapag bumili ng isang software or ganitong mga app, mahal daw. 'Di ba? Paano ba natin matutulungan yung mga small accounting firms na para makabili o maka-subscribe na mga kahit maliit lang na budget? Yes, sir. Yung word na yan na mahal, napakaraming meaning yan, sir. Sino kaya at ano ang ating mahal, 'di ba? Yun ang sino at ano. Okay. Pero actually kagaya po sa atin, no, yung pong ating application ay nagsisimula sa libre. Meron po tayong libreng plan, no? And then pagka medyo gusto mo yung may mga features na to, syempre medyo may bayad na naman yan kasi may cost din naman sa atin. So ang pagsisimula sa paggamit ng technology ay ngayon po lalo na sa mga panahong ito
hindi na po siya ganun kamahal kumpara noong unang, nung, let's say, pre-pandemic na lang. Hanggang ganun na lang yung reference natin. Huwag na sabihin 10-15 years from now. Ago. So, before pandemic, ito yung presyo ngayon po, dapat nagmumura siya. Kaya sometimes, hindi ko rin maintindihan, may mga application na ginagamit namin dati, lalong nagmamahal. Kasi raw nagdadagdag ng technology, ng ganyan. Kaso yung technology rin, pamura rin ng pamura. So, hindi mo tuloy maalaman kung nasaan yung, yung what they value or kung ano yung gusto nilang makuha doon sa customers, di ba? So, dito po pwedeng libre. Kung ayaw nyo naman yung mga features na gano'n, libre siya. Libre ang recording ng finita at ginastos, pwede nyo siyang gamitin. So, ang pinaka-ano lang is subukan. Yes. Paano po aaralin? Marami na rin naman training tools ngayon. Libre rin naman. Pag pumunta ka ng YouTube, dami mong mapapanood na yung tama at matututo tayo. So, ganun din po tayo in terms of training. Wala na rin bayad. Kasama na rin siya. So, sana yung adoption, yun na lang yung pagdidesisyon kung ano talaga ang mahal natin. Yun na lang po ang kailangan natin tuunan ng pansin. Yung mahal natin. Oo. Ayun. Partner Manuel. Yes. Ayun, at napakarami nating na-discuss, lalo na po ang mga sagot ni Sir Marvin. Pero Sir Marvin, marami man kaming gusto pang itanong, kaya lang inabutan tayo ng oras ngayon. Pero meron ka ba mga events dyan? Or mayroon ka bang gusto ma-promote? Like your contact details? Go ahead, Sir Marvin Galang. Nako, we would love to connect with everyone, especially mga listeners natin, mga tagapanood, tagapakinig. Available, nasa Facebook po kami, One by One Tax, na you can go to our website, onejuan.ac. Pwede nyo puntahan yan and talk to us, chat with us. Sa ating mga accountants, marami po kaming events, roadshow. Sa bukas po, nasa Batangas kami, Naga, eventually Cebu, Cagayan de Oro. So umiikot po kami para ma-meet po kayo at makausap at hopefully at matuto tayong pare-pareho. Wow. Congrats sir, umiikot na kayo. Ayun. Yes sir, pwede na. Pwede na. Ayun. Ayan po. Maraming salamat Sir Marvin Galang, founder and CEO ng One by One Tax. Maraming salamat Sir Marvin. Thank you, Sir Randy. Thank you, Sir Manuel. Ayun. Thank you so much po. Yon. Talagang ang teknolohiya ay pa-improve at naintindihan natin ka, Partner Randy. Hindi naman sa sinasabing mawawala ng trabaho yung ibang mga accountant, pero ini-improve lang, mas pinabibilis lang ang trabaho ng mga katulad ninyo, ka, Partner Randy. Correct ka dyan, partner. Naranasan ko na yung One Tax na yan. Pangalan nito, mapapadali ka talaga yung trabaho mo. Yung imagine mo yung 1 hour mo, maraming transaction talaga yung maipapasok mo. Unlike kasi dati, imagine mo, ipapasok mo sinasabi namin kasi may mga manual entry pa dati. Nung nag-aaral tayo, nung nasa college, tinuruan tayo ng manual entry. Nasa worksheet, nasa books of accounts. Ayan, yun yung mga tinuro sa atin. Nung 90s kasi wala pa to Hindi pa uso. So, ngayong 2000 na, mas lalo recently, may mga ganito. Mas lalong, ito kasi si One Tax medyo mura. Hindi to kamahalan. Saka Pinoy. Yun ang importante, Pinoy. Kasi ang ano ngayon, dati partner, ang mahal ng isang accounting software. Imagine mo, partner, 50,000, 250, 1 million ang pinag-uusapan. But right now, thousands lang. Ang okay na. Makaka-avail ka na, 'di ba? Yan, kaya mag-One Tax na po kayo. Subukan natin yan. Kaya maraming salamat sa ating guest tonight. Ayun, partner. Sa mga nakinig po ngayong gabi, maraming salamat po. At syempre, kung may katanungan kayo regarding just sa One Tax na yan, pwede kayo mag-text at tumawag sa 0997-824-9408. Ayun, partner.
Yes, o kaya mag-message po sa amin sa Business Natin To On Air Facebook page, Kasangbahay at mga kapartner. At asahan nyo, sasagutin namin yan. Hindi ngayon sa mga susunod na araw. O kaya mamaya o kinabukasan. Ayan, same time din. Baka masagot natin yan sa Tuesday or Thursday. 7 p.m. hanggang 8 p.m. Ayun, partner. At syempre, Yes, salamat na. Next week, ay baka makasama na natin si Partner Quest. Super busy lang talaga ang ating Partner Quest para kompleto ang ating barkada dito sa Business Natin To. Salamat. Shelo Cotello ng ating EP, Shelo Cotello Tabian, at sa technical, nandiyan si Carl and si Kenneth. Ka-partner Randy. at syempre gusto ko magpasalamat kay Kuya Daniel Lason, kay Ma'am Anne Antoy sa ating BP. Maraming salamat po. BP Jace Eusebio, maraming salamat po. At sa ating kay Sir Marvin, maraming salamat po sa pag-guest po dito sa ating show. Maraming salamat po. Ayan. Out na tayo, partner. So sa sa negosyo walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin yan. Dahil business natin to. Natin to. Chris at Brandy, lumapit lang kung may tanong. Chris at Brandy, lahat masasagot. Basta kay Chris at Brandy, lahat masasagot.